Napapabalita mga ka-GPnatic, speaking of Mon Tulfo, meron na naman siyang bagong pasabog. Kung kanina may mga sinisingit siya, habang pinagtatanggol niya ang kanyang utol na si Rap Rap, binabanggit nito si Willie Ridivillame. Mga kababayan, usapang kalaguyo, kabit, o kahit ano pa yan. Meron na naman po itong pasabog na kung saan itong si Sara Duterte daw ay dumadalaw this oras ng gabi or hating gabi sa BJMP NCR, mga kababayan, sa isang detainee. Anong meron? So, nagtataka ang napakarami kasi nung dati, mga ka-GPnatics, ay naging issue. 'Di ba? Naging issue na etong si Mon Tulfo ay sinasabi na meron daw kalaguyo, etong si Sara Duterte sa isang basketballista. 'Di ba, mga kababayan? Ngayon naman ay usap-usapan ang issue po ni Sara na kung saan ito daw ay dumadalaw doon sa BJMP, mga ka-GP. At ang dinadalaw nito ay isang inmate or isang detainee rather. Okay? So, ito po yung kabuuang konteksto ng balita. Ayon kay Mon Tulfo at ayon din sa kanyang little birdie, talagang related dun sa kanina. Birdie. Dumadalaw si BP Sara kay Ramil Madriaga. Sino ba si Ramil Madriaga? Isang detainee sa BJMP NCR Jail sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, sa Tagigyan. Mga kababayan, sa 10 oras ng gabi. Bakit 10 oras ng gabi at hindi sa araw? Oo nga naman. 'Di ba? Bakit sa 10 oras ng gabi at hindi sa araw? Ano to, may tinatago? Kung ano yung tinatago, yan ang alamin natin. Tweet, si Madriaga ay acquitted sa kasong kidnapping ng Supreme Court noong 1997. Pero sinampahan siya muli ng kidnapping, kaya't siya ay nakulong or nakakulong mula pa ng 2023. Ang kasong kidnapping for ransom ni Madriaga ay nililitis pa ng Regional Trial Court. Kaya siya nakakulong dahil ang kidnapping ay walang piyansa. Ang tanong, ano si Madriaga kay Sara? Mga kababayan, kung pupuntahan natin yung content nitong si Pebbles Talakera, di ba? Aba, matindi. Abang tayo ay nandito na, no? Samantalahin ko na yung pagkakataon. Puntahan na nga natin yung content ni Pebbles. Wait lang. Sabi pa niya dito, si Ramon Tulfo ang hilig mag-copy-paste, chururut. Teka lang mga kababayan, huwag kayong mainip huwag kayong mainip. Ba't nawawala naman? Ano ba yan, Pebbles? Ba't lagi kang ba't laging nawawala? Teka guys ito sabi ni Pebbles dito, mga ka-GP. Ayan Sabi ni Pebbles, the truth, bakit nga ba nagpupunta sa BJMP si Inday Sara? Sino ang dinadalaw mo? Sino ang tinitingnan mo kung may gumagalaw ba? Sabi ko sa'yo, kapag may nangyari kay Ramil, ikaw ang sisisihin. Kapag may nangyari sa akin, ikaw, Aimee, Chavit, Martires at ang INC ang sisisihin. Hindi kayo magwawagi. May mga reports din ako na hawak tungkol sa pogo nyo. Kaya naman gigil na gigil si Senator Aimee R. Marcos, the super ate.
Talagang nakatag no? Talagang walang katakot-tako. At gigil na gigil din siya talaga sa akin. Sa totoong buhay, na pati pagpapapatay sa akin ay sinabi ni Amy, number 1 ako sa listahan na babalikan nyo. Diba? Tara, hinahamon ko kayong dalawa ni Sarah sa bunutan tayo. Ay, hindi mo nanalo yun. Diba? Kung nanununtok yun, mukha na mga masaragan ata dito, mga kababayan, itong si Pebbles, diba? Palaban to Yung mga post ko tungkol sa rally, syempre, sorry, mga kababayan. Guys, lagi kong sinasabi lahat ng ginagawa ko at nalalaman ko ay documented at nasa mabuting kamay na. Yung mga post ko na tungkol sa rally, syempre hindi ko agad yan malalaman kasi future plan nyo yan. Pero lahat, since 2016 na eksena nyo, alam ko at alam na nila. Kaya wag kayong kampante. Ngayon, impeachment naman eksena nyo, mga kaloka-loka, alam ko kung saan-saan nagmi-meeting ang mga kaalyado nyo. May golf course sa Pampanga, yung sa Philippine Arena, yung meeting ni Bersamin with Sal Panelo sa Tarlac. Oh, wow! Ibig sabihin, meron na nga, sinong Bersamin itong tinutukoy na to? Si Adrian? O si dating Executive Secretary Lucas Bersamin? Ha? Yung operation sirain si Sandro Marcos at Epel, alam ko din yan. At yung first part ng video ni Saldico ay 1 month nang naka-prepare at yung ang hindi AI. Check nyo kung nag-post ako na ang part 1 ng video ni Kong Saldi ay AI. Sige, pag may nakita kayong resibo na nag-post ako about part ng video ni Kong Saldi na AI, ilabas ninyo. Yung mga issue na sinasabi ni Saldico ngayon ay galing sa mga pasabog ng mga vloggers, yung iba ginagamit nyo sa script nyo ngayon. Kasi hindi ganyan yung kilala kong Saldico. Saka yung script na kaya mahal ang galunggong at dapat hindi naghihirap ang mga Pilipino, na wrong kayo dyan. You want Saldico as a whistleblower? Dapat pag whistleblower ka, walang drama. Pasabugin mo lang ang eksena and let the people react. Don't tell them to react. Tama. Mga kababayan, di ba, kapag whistleblower ka, bigay mo na lahat. Isang buhusan. Hindi yung patsi-patsi. Akala nyo ba, madali itong ginagawa ko? Gabi-gabing tinatanong ko ang Diyos, bakit ako yung ginagawa niya na instrument para ilabas ang mga kalokohan nyo? Tao lang din ako. Nalulungkot, nag-aalala, at higit sa lahat umiiyak dahil lang ilang buwan na din akong mag-isa at nagtatago, pero naiintindihan ko ngayon bakit ako. It's my call. Sabi niya ganon. Ayan, tara, hinahamon ko kayo na tigilan nyo ang kudita or maglalaban tayo ng legal. Walang tumbahan. Kayo na mamili ng lawyer ko. Kahit kakilala nyo pa, hindi makikialam si Ombudsman at ang Presidente. Tapusin na natin to. Simulan natin kay Harry Roque pag-uwi niya. Simulan natin sa Kota, Visa, at kasunod ang magnetic lifter. Grabe yung mga banat dito. Yung magnetic lifter, yan yung yung may lamang shabu. Diba? Nabigla na lang naglaho. Yung EGK, hindi ko na kailangan hamunin kayo. Diyan. Nakakulong na ang may sala. Kaya ba to? Huwag kang magtago. May sasagutin ka pa bukod sa EGK. Luis Chavit Singson. Talagang mga kababayan? Naka-mention. Bakit hindi mo mailabas ang CLOA ng MetroWalk para magkaalaman tayo kung totoo yan o hindi? Ilabas mo at ilalabas ko pangalan ng tao na gumawa niyan. Mike Defensor. Tangi mo. Ngongo ka, halatang halata yung paglabas mo sa eksena. Yung kay Guteza, tapos ayun na, nakialam ka na. Asa na yung hamon ko sa'yo na maglabas ka ng resibo na yung bagman ni Saldico ay binugbog ng NBI.
Kasi nga naman mga kababayan, 'di ba, puro dakdak na balita ako, binugbog daw yung Backman at ngayon nandun na kasama na ni Saldico. Kailan at paano sila dinampot ng NBI? Ngungo. Ang daling basahin ng script mo, palabasin mo o palalabasin mo na binugbog, syempre iisipin ng mga tao na baka patatahimikin. Paano mo nailabas sa NBI kung totoong hawak sila ng NBI? Momo. Esperon, bakit di ilabas yung record mo sa PMA na pinasok ka sa mental kineso dahil may problema ka sa utak? At yung tinaniman mo ng kaso na si Lieutenant General, di ba tama ako na kinasuhan mo at nagmakaawa yung asawa na sana makuha yung retirement ni Lieutenant General? Sino kaya yon? Pangulong Bongbong Marcos, pakicheck nyo ang records ni Esperon at ibibigay ko din sa inyo yung kinasuhan niya na nanalo naman and kaso sa military judge. Kineme pero hindi niya tinigilan. Dinala niya ang kaso sa Supreme Court na isa lang ang witness niya. Nanalo siya sa Supreme Court pero hanapin nyo yung witness kung nasaan na. Naku. Sabi ko sa inyo, handa ako sa inyo, handang-handa. Alam nyo mga demonyo, huwag kayong pakampante. Si Cheese nagtataray na hindi mo dati makausap at mapangiti. Pero nung budget hearing, kung magtanong, akala mo chairman siya ng Blue Ribbon Committee. Mga atake nyo, laos, Comelec ka palang safe. Pero sa BICAM insertion, hindi pa. At higit sa lahat, magbabayad ka sa lahat ng kademonyuhan mo, martires. O go, enkantadya na, mga pasneya. Okay, ang haba nung sinabi niya. Pero sino ba? Etong si Madriaga, mga kababayan. Kasi dito sa unang pahayag niya, bakit nga ba nagpupunta sa BJMP si Sara Duterte? Sino daw ba yung dinadalaw niya? Sino tinitingnan mo kung may gumagalaw ba? Mga kababayan. So parang etong si Madriaga, kasi merong usap-usapan na. Eto, tingnan natin. Hindi to usapang kagaya dati na may kalaguyo o kalaguyo ni Sara Duterte or kumbaga may relasyon itong si Madriaga kay Sara. Hindi ganoon. Mga kababayan, ang nakikita ko dito na gustong tumbukin ni Montulpo, maging itong si Pebbles Talakera, etong si Madriaga ay pinapakilos nila, mga kababayan, para gumawa ng hindi kaaya-ayang bagay. Okay, may pinag-uusapan sila na sila lang ang nakakaalam in private, kaya kailangan gabi na pumunta doon sa BJMP. Kung nanonood kayo ng mga palabas, mga pelikula ng mga Pilipino, yung mga nakakulong, di ba? Yung mga nakakulong, yan ang pinapalaya nila pansamantala para gumawa ng trabaho. Okay? Yun ang nakikita ko dito. Kasi mga kababayan, etong si Sara Duterte dati, napapabalita rin to. Ang alam ko si Montulpo rin na nagbalita na nakikipagkita ito kay Arnie Tebes nung panahon na yon. Sa makatuwid mga kababayan, ano to? Malapit sa mga kriminal? Diba? So ang ano dito, ang point talaga natin, ang similarity, ang common denominator, parang nag-hire sila ng tao. Okay? Nag-hire sila ng tao na nanggaling o nasa loob ng kulungan para hindi po madaling mahanap or hindi madaling masawata. 'Di ba? Yun, ganun ang sistema na gustong palabasin dito or gustong sabihin nitong si Pebbles Talakera. Sabi ni Marian, di dapat palitan ng warden sa BJMP. Tama. 'Di ba? Palitan, mga kababayan. Kaya lang alam naman natin na itong si Sara Duterte mapera, 'di ba? Myra's Channel. Oy, kinig lang GP, gayak na para sa work. Okay? Mama Labs, dapat po si Ma'am Pebbles magsenador din. Sabi ni Ma'am Marilyn Ortigero. Hindi, mga kababayan. Alam nyo, iba kasi, di ba? Ano nyo yan? Opinion nyo yan. Di ba? Ako naman,
Okay na sa akin yung magpasabog na lang ng magpasabog si Pebbles, 'di ba? Mas bagay ata sa kanya yung yung tawag dito Intel. Kasi ang dami niyang alam eh. Ang dami niyang alam. Pero dito mga ka-GP Natics, going back, binabantayan dito yung galaw nila Sara Duterte. Kasi at any given time, 'di ba? Pag nakahanap sila ng pagkakataon, maaring siya ipapatay, maaring ituloy yung dito kay PBBM, yung sinasabi ni Sara Duterte na ipapatay si BBM, si Lisa, si Martin. 'Di ba? Baka nga mamaya yung tao na yan na kinakausap sa loob, may mga connection yan at tinutusan para, alam nyo na, mga kababayan, yung kanilang hinahanap i-box. 'Di ba? O kumbaga, etong mga ito ay sundan. 'Di ba? At yung galaw nila ay pag-aralan. At syempre mahirap hagilapin yung mga tao na kung sino yung mga suspect, yung pala, nandun pala sa loob. Yun yung sinasabi natin dito mga kababayan. Kaya dapat mag-iingat Mag-iingat yung mga nasa gobyerno. Lalong-lalo na yan sila Pebbles Talakera na mga marami pong mga pasabog palagi. Kasi ngayon marami na nagagalit kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Hindi lang yung mga Duterte, yung mga allies nila at yung mga natatapakan, mga kababayan, nung flood control project or yung mga ghost project at yung mga substandard. Okay? Lahat ng mga natatamaan na yan, nagkakampi-kampihan na yan. Diba? Hindi natin alam yung kanilang plano. Baka sila pa yung nagpupondo para maghanap ng tao to kill somebody. Diba? Sabi ni Ma'am Brenda Barton, I know Pebbles knows a lot. May internal source. Pero ako, may isa akong alam na nagbibigay din kay Pebbles ng information. Which, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Diba? Sa akin na lang yon, mga kababayan. Diba, Ma'am Banji Azai? Good day sa inyo dyan sa Japan. Sa akin na lang yon, hindi ko sasabihin. So, napunto na natin, mga kababayan yung galawan doon sa BJMP. Ibig sabihin, may mga tao doon, si Sara Duterte, na pinaghagalaw, mga kababayan. Hindi natin alam kung nagsisurveillance na ang mga ito. Pinag-aaralan yung mga galaw ng mga tao na gusto nilang itumba. Diba? Dahil nga gustong-gusto nila na itong si Sara Duterte ay mailuklok na dahil nga lahat ng kanilang mga kilos, galaw, protesta, rally, walang nangyari. Nag-like ka na po, Ma'am Christina Calda, salamat. Let's always pray for them, mga ka-GP, lalo na kay PBBM. Tama. Diba, mga kababayan? Kasi sabi ko nga sa inyo, kailangan nating magmasid. Kailangan nating maging vigilante at all times. Kasi yung mga kalaban natin, mga traitor yan. Hindi natin alam. Yung mga nakakaharap natin ay hindi naman pala natin, di ba? Iba naman pala ang takbo ng isip. Paano na yan? Okay? So, eto. Mga kababayan, iwanan na natin yan. Ba't nandyan si Tebes? Ito nga yun dati na sinasabi na nakikipagkita rin si Sara Duterte kay Tebes. At ang sabi pa nga ni Pebbles Talakera, si Tebes ay nag-donate din ng 1 billion, mga kababayan, para suportahan siya. Okay? Para doon sa rally. Siyempre, may kapalit yan. Lagi naman ganun eh. Diba? Okay? So, ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GP Natics. Ito. Bong Revilla. Nako, mga kababayan, mukhang masasampulan etong si Budots King.